Umalinganggaw ang sigawan ng mga tao sa tindi ng pananabik nang dumating ang sandali. Bumukas ang mga pintuan, nagsimula na ang countdown para sa pinaka-exciting at delikadong 8 segundo sa sports. Umalpas mula sa kulungan ang toro, umikot at sumisipa sa inis, nakasakay sa dambuhalang torong may bigat na 2,000 libra at nag-umapaw sa lakas. Si Sinyu ay isang kalmadong batikang cowboy, mahigpit ang hawak ng kanyang kamay na may guwante sa bull rope, lifeline sa gitna ng gulo. Matatag na humawak si Glenn Keely, kumapit ng mahigpit na parang buhay na niya ang nakataya, ang kanyang batikang katawan ay sinasalo ang mararahas na pag-uga at paghagis ng dambuhalang hayop na sinasakyan. Bawat segundo ay tila walang hanggan habang nagbanggaan ang dalawang matitigas na kalooban. Naglalaban ang tao at toro para sa panghingibabaw habang masiglang sumisigaw ng suporta ang mga tao sa paligid. Sa wakas, ngunit masyadong maaga, si Glenn ay nalaglag pero bago yon, tumunog ng malakas at malinaw ang buzzer. Umabot siya sa buzzer. Nakatas ang kamao, masayang hinarap ni Glenn ang maingay na mga tao. Hinarap niya ang hamon at nagwagi, gaya ng palagi niyang ginagawa. Ito ang ikalawang bahay ni Glenn. Paborito niya ang sport. Siya ang hari ng rodeo at para talaga siya rito isinilang hanggang sa isang simpleng aksidente noong 2000 na nagdulot ng isa sa pinakamalungkot na yugto sa kasaysayan ng professional na bull riding. Ano ang nangyari sa professional na bull rider sa huling nakakatakot na sandali? Samahan kami habang tinutuklas namin ang malungkot na detalye ng unang pagkamatay sa kasaysayan ng professional bull riders event. Mula nang pumasok si Glenn Keely sa mundo ng rodeo, nakalan siyang maging dakila. Ipinanganak si Glenn Keely sa pamilyang ang rodeo ay higit pa sa sport, kundi isang paraan ng pamumuhay. Malalim ang pamana ng tapang at pagmamahal sa bull riding sa kanilang dugo na siyang nagtakda sa landas ng karera ni Glenn sa buong buhay niya. Sanay na ang mga Keely sa panganib ng bull riding, lalo na matapos ang matinding paalala noong 1994 nang muntik mamatay ang kapatid ni Glenn na si Jason dahil sa insidente sa isang toro. Gayunpaman, hindi napigilan ang pamilya ng muntik ng ikamatay na pangyayaring iyon. Mas lalo nitong hinikayat ang pamilya. Naging inspirasyon kina Glenn, pamilya at magulang ang milagrosong paggaling at pagbabalik ni Jason sa bull riding. Kapatid na babae at 5 kapatid na lalaki, lahat ay nakaharap sa toro sa arena sa iba't ibang yugto ng buhay nila. Sa kabila ng kanyang kahangahangang mga nagawa at respeto na kanyang tinatamasa, si Glenn ay mapagkumbaba at madaling lapitan. Si Glenn ay naging gabay sa mga bagong rider, palaging handang tumulong o magbigay ng payo. Sa eksena ng rodeo sa Canada, si Glenn ay naging alamat agad. Noong siya'y 12 o 13 anyos, kilala na siya bilang batang mahusay sumakay. Pagsapit ng 14 na taon, kampiyon na siya sa pagsakay ng steer. Hindi doon natapos ang kanyang pagsikat. Pagsapit ng 18, nakuha na niya ang bull riding title. Pinakita niyang isa siyang puwersang hindi pwedeng baliwalain. Para sa mga nakakakilala sa sport, siya ay parang Michael Jordan ng basketball. Isang talento na minsan lang lumitaw sa isang henerasyon. Pero hindi tulad ng basketball, walang timeout sa bull riding. Walang 4 corners offense, walang halftime break, walang tuwalya na pwedeng ihagis. Isa lang ang cowboy, isang galit na toro, at 8 desperadong segundo. Para sa di pamilyar sa rodeo, narito ang ilang pangunahing kaalaman sa pagsakay sa toro. Dapat hawakan ng sakay ang bull rope gamit ang isang kamay at manatili sa taas ng nagwawalang toro ng 8 segundo. Magsisisimula lang ang timer kapag tuluyan ng nakalabas ang toro sa chute at nabuksan nito ang gate gamit ang balikat. Dapat nakataas ang kamay ng sakay na hindi nakahawak. Kung mahawakan ng sakay ang toro o sarili niya bago lumipas ang 8 segundo, wala silang makukuhang puntos. Inorasan ang bawat pagtatangka hanggang mahawakan ng sakay ang lupa o toro gamit ang kamay na hindi nakahawak. Para makapasok, dapat manatiling nakasakay ng 8 segundo habang napapadyak ng may ritmo. Kung di makapanatili ng 8 segundo, wala silang matatanggap na puntos. Ang pepektong puntos sa pagsakay sa toro ay 100 na may 50 puntos para sa sakay at 50 para sa toro. Hinusgahan ng mga hurado ang mga sakay basta kanilang kakayahang manatiling may kontrol. Hinuhusgahan ang toro ayon sa kung gaano sila kaagresibo at kapabigla-bigla kumilos. Para patas ang laban, kung mabunot ng sakay ang isang mahinahong toro, binibibigyan sila ng pagkakataon na sumubok muli. Sinusubok ng 8 segundong sakay ang lahat. Kasanayan, atletismo at kontrol. Lakas, tapang. Ito ang dahilan kung bakit ang bull riding ay isang matinding e-sport. Isang beses lang nagkaroon ng perpektong score sa bull riding history. Nangyari ito noong 1991 kasama si Wade Leslie at ang toro na si Wolfman Skull sa isang Professional Rodeo Cowboy Association event sa Washington. Pero sa puso ng marami,
Kung may sakay na kayang gayahin ang ganoong tagumpay, iyon ay si Glenn Keely. Pagsapit ni Glenn ng 18 taong gulang, nakikipagkumpetensya na siya sa mga pinakamahusay na cowboy sa buong mundo. Dahil sa kanyang likas na talento, marami ang naniwalang siya ang susunod na makakakuha ng perpektong 100. Katulad ng maalamat na pagsakay noong 1971. Si Glenn ay tila nasa landas na diretso sa Hall of Fame ng bull riding. Ang kanyang pangalan ay mapapabilang sa mga dakila nang biglang nagbago ang takbo ng kanyang buhay sa isang trahedya. Ika-24 ng Marso, Iyon, taong 2000 sa Professional Bull Riding Battlite Cup sa Albuquerque, New Mexico. Nabunot niya ang kilalang torong Promised Land para sa mga event ng rodeo noong araw na yon. Tumitimbang ng bahagyang mahigit sa 2,000 libra. Si Promised Land ay isang malakas at atletikong toro na umiikot at tumalon ng mas mabilis at mataas kaysa inaasahan sa kanyang laki. Si Promised Land ay toro sa regular season at nanalo ng 1,900 at 99 Cowgirl of the Year nung nakaraang taon. Ayon sa maraming kwento, siya ay mabait at kilalang toro. Si Glenn ay pangsyam sa pandaigdigang ranggo ng PBR noon, isa sa kanyang pinakamahusay na taon. At mayroon na siyang halos $34,000 na kinita, sapat na ito para masiguro ang pwesto niya sa World Finals. Binati siya ng ibang rider ng good luck nang tinawag ang numero niya. Handang-handa na si Glenn, nakapokus at handa na sa Promised Land. Pagkabukas ng gate, sumugot agad si Promised Land, mabangis at malakas. Habang mahigpit ang kapit ni Glenn, kinakaya niya, sinusubukan niyang manatili. Ayon sa likas niyang ugali, sumabog palabas ng kulungan si Promised Land, umiikot ng malakas para itapon ang sakay nito. Magaling sumakay si Glenn. Sumasabay sa bawat talon at ikot habang sinusubukang alisin ni Promised Land ang ayaw niyang sakay. Sinabayan ni Glenn ang galaw ng toro. Sinasalo ng katawan niya ang bawat bigwas at pag-uga, mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang kamay sa lubid. Tumagal ang pagsakay ng 8 tila, walang katapusang segundo, bago sa wakas, nagtagumpay ang Promised Land na ihagis paitaas ang veteranong cowboy. Nagpalakpakan ang mga tao, humanga sa galing at tapang. Ngunit sandali lang ang saya ng tagumpay. Hinila ni grabidad si Glenn pabalik sa lupa, diretso sa daraanan ng toro na patuloy pa ring nagwawala. Sa isang malupit na biro ng tadhana, tumama ang hulihang paa ni Promised Land kay Glenn na nagdulot ng malungkot na katapusan matapos ang pambihirang galing at tapang. Ang pagbagsak sa matigas na lupa ang simula ng bangungot nang tamaan ng mga paa ng toro si Glenn sa isang nakamamatay na sandali ng kamalasan. Isa itong nakakagulat na aksidente. Sa mismong sandaling yon, maluba ang sugat sa kanyang braso. Malamang ay nabali. Kalaunan, nalaman nilang may iba pang pinsala si Glenn. May bali sa tadyang at sugat sa baga. Sa unang tingin, kahit malala, hindi mukhang banta sa buhay ang mga pinsala, pati kay cowboy mismo. Si Glenn ay gising at tumutugon at gaya ng dati, matatag pa rin siya. Natakpan ng katatagan at adrenaline sa sandaling yon ang tindi ng kanyang kalagayan. Suot ni Glenn ang lahat ng tamang gamit noong araw na yon. Ang parehong klase ng gamit na mas lalong isinusuot ng mga bull rider para manatiling ligtas. Matapos ang pagkawala ni Lane Frost, isang alamat ng sport na namatay ng matuhog ng sungay ng toro sa likod. Nabali ang ilang tadyang niya at naputol ang ugat. Nagsuot ng special na vest ang bawat profesional na sakay. Dinisenyo ito ni Cody Lambert, isa sa mga nagtatag ng professional bull riding. Ang vest na ito ay parang bulletproof vest pero para sa sungay. Ginawa ito para sumalo ng impact ng toro. Pinapakalat nito ang puwersa para hindi lang sa isang bahagi tumama. Nagsusuot ng helmet ang mga sakay para protektahan ang ulo nila mula sa toro o lupa kung mahulog. Pero kahit may ganitong proteksyon, delikado pa rin ang pagsakay sa toro. Malalaki at malakas ang mga toro. at kapag sila'y nagwawala, Maari silang tumama nang may puwersang mahirap talagang salagin ng lubusan. Sa kaso ni Glenn, suot niya ang protective vest na ito. Gayunpaman, tinamaan siya ng paa ng toro at tumama iyon sa dibdib niya nang may napakalakas at direktang puwersa na nagdulot na nakamamatay na panloob na pinsala sa kanyang puso at laman loob. Ginampanan ng vest ang tungkulin nito sa pagprotekta sa kanyang mga tadyang at panlabas na bahagi ng kanyang katawan, pero masyadong nakatuon ng puwersa dahil sa tindi ng pinsala, hindi na niya kinaya. Ang mga gamit pangkaligtasan ay talagang nakakaligtas ng buhay at nakakaiwas sa mga pinsala taon-taon. Minsan may tama na galing sa kakaibang anggulo o sobrang lakas na kahit ang pinakamahusay na gamit pangkaligtasan ay hindi sapat. Nangangani pa rin ang dibdib at tiyan dahil hindi kayang lubusang protektahan ng mga vest laban sa direktang tama ng toro na may bigat na 2,000 libra. Ang batikang veterano ay sadyang napunta lang sa maling lugar sa maling oras at yun lang ang kinailangan. Sa likod ng kalmadong anyo ni Glenn, may seryosong nangyayari. Ang unang ipinakitang tapang at tatag ni Glenn ang nagtago sa tunay na pangalib ng kanyang mga panloob na pinsala. Agad siyang dinala para mabigyan ng medical na pangangalaga kahit na walang sinuman ang naghinala ng anumang maluba.
Nagbago lahat ng suriin ng mga doktor ang loob ng kanyang katawan sa ospital. Nalaman nilang malala na ang pagdurugo niya. Napunit ang kanyang atay. Nasira dahil sa pagkakahulog at ang epekto ng mga kuko ng toro. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, si Glenn ay mabilis na nawalan ng maraming dugo. Bago pa man magawa ng mga doktor na ayusin ang pinsala, huli na ang lahat. Sa kanyang huling mga sandali, namatay si Glenn Kelly sa operating table dahil sa internal na pagdurugo. Kaka-30 lang niya, at yun na ang kanyang huling pagsakay sa toro. Sa mahigpit na komunidad ng rodeo, kung saan ang ganitong mga trahedya ay halos hindi nangyayari, ang biglaang pagkawala ni Glenn ay nagdulot ng matinding pagdadalamhati sa buong komunidad. Hindi sa arena naganap ang kanyang huling sandali, kundi sa isang kama ng ospital, nasa agarang pangangalaga ng doktor, nagsusumikap ngunit walang saysay upang iligtas ang kanyang buhay. Ang kanyang pagpanaw ay umalingaw-ngaw sa buong profesional na bull riding. Nagbalot ng pagluluksa sa buong okasyon. Lalong nakakagulat dahil kilala si Glenn sa mahusay at malinis niyang pagbaba mula sa toro, madalang mapasama sa delikadong sitwasyon. Ang kanyang reputasyon sa pag-iwas sa mga pinsala at disgrasya ang lalong nagpadama na parang hindi totoo ang nangyari sa kanyang aksidente. Hindi makapaniwala ang mga nakakakilala sa kanya sa sitwasyong ito dahil ang ganitong mga insidente ay hindi bagay sa isang cowboy na may ganitong galing. Kahit magagaling na mga ngabayo, di ligtas sa tadhana. Sa Bud Light Cup event, kahit alam ng mga bull rider na tuloy ang kompetisyon, mabigat ang paligid dahil sa gulat at lungkot. Ramdam ng bawat rider ang bigat ng pagkawala, pero alam din nilang may tungkulin silang gampanan. Isang paraan para parangalan ang kanilang yumaong kaibigan. Sumakay sila sa toro, dala ang mga alaala sa puso. Bawat sakay ay pagpupugay sa kanilang yumaong malamat na bull rider. Sa huli, ang tagumpay noong gabing iyon ay hindi lang para maitala sa mga record, isang pagpupugay para sa alaala ng kanilang kasama, na tinitiyak na kasama nila ang kanyang diwa sa bawat pagtalon at ikot. Alam ng mga bull rider sa Bud Light Cup na tuloy ang palabas ng gabing iyon. Pero karamihan ay nasa pagkabigla pa rin. Sumakay sila bilang pag-alala sa maalamat na bull rider at inalay ang huling tagumpay sa kanya. Ilang taon matapos ang pagkamatay ni Glenn, ang mga memorial sticker para kay Glenn, matapang at talentadong bull rider na parang balewala ang panganib ay makikita sa mga vest ng cowboy. Pagkatapos na pagpanaw ni Glenn, itinatag ng mga bull rider ang Glenn Keely Award bilang paggunita sa kanya. Ibinibigay ang parangal na ito taon-taon sa pinakamahusay na Canadian bull rider sa PBR World Finals sa Las Vegas. Isa itong angkop na pagpupugay sa naging ambag ni Glenn sa sport at sa kanyang pamana bilang Canadian. Naitala na sa kasaysayan ang mga tagumpay ni Glenn sa rodeo. Ngunit ang tunay niyang pamana ay nasa buhay ng kanyang pamilya, mga kaibigan at mga rider na kanyang naantig. Noong 2004, nagtipon ang komunidad ng rodeo para simulan ang Glenn Keely Memorial Bull Riding Event bilang parangal sa kanya. Hindi lang ito isang paligsahan. Paraan ito para panatilihing buhay ang diwa ni Glenn sa pagsuporta sa adikaing pinahahalagahan niya. Lahat ng alikom ay mapupunta sa Glenn Keely Benevolent and Scholarship Fund. Sa pagdaan ng mga taon, ang pondong ito ay nakapagbigay na ng mahigit $250,000 tumutulong sa estudyante at atleta tuparin pangarap nila. Gaya ng ginawa ni Glenn. Si Glenn Keely ay maaring namaalam ng maaga. Ngunit ang kanyang tapang at iniwang pamana ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa puso ng mga batang cowboy na humaharap sa hamon ng rodeo. Tanging kailangan ng natatanging uri ng tao para yakapin ang mapanganib na sayaw sa pagitan ng tao at hayop. At si Glenn, ganoon talaga siyang lalaki. Salamat sa panonood. Sabihin niyo sa comments kung ano ang tingin ninyo at makikita tayo sa susunod.